Okay po mga kapatid at mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ay tayo mananalangin po muna. Dakilang Ama, sa iyo kami ay lumalapit, magalang na nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sa pamamalagi po ng aming buhay, sa pananatili ng mga biyaya na ito po ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikay mabuti sa amin. Patuloy mo kami na sinasamahan. Hinihiling namin sa pagkakataong ito na sa aming pag-aaral ay patuloy mo kaming gabayan. Pakisugo ang Santong Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na siyang gagabay sa aming pag-aaral upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Ang lahat ay para sa iyong kapurihan. Ganito ang aming buong tiwalang kasama ka na po namin sa ngalan ng iyong anak ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid at mga kaibigan, katulad ng ating paksa, ang pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Sa araw-araw na ating pong pamumuhay, tayo ay nakikisalimuha sa mga tao. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganang ating mga sarili. Pati na rin ang mga bansa at leader ng mga bansa ay mayroong hinihinging pabor sa ibang leader ng mga bansa. Ano pa't nagtutulungan? Kaya ang salitang pagtanaw ng utang na loob ay dapat na makita sa bawat tao. At yung salitang salamat, kailangan ay makita po ito sa bawat taong nilalang ng Panginoon Diyos. Ang pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob ay matututunan ito ng tao. Hindi naman kaagad-agad ito ay katutubo na tayo ay taglay na natin agad sa ating sarili po yan. Hindi ho. Habang tayo lumalaki, tayo natuturuan na tumanaw ng utang na loob at magpasalamat sa kapwa, lalo na sa ating Panginoon Diyos. Bilang mga iglesia ni Yahushua, ano po ang inaasahan sa atin ng Panginoon Diyos maging sa ibang mga tao? Pakinggan po natin sa unang talata ng ating pag-aaral sa unang kronika. Ganito po nakasulat. Magpasalamat kayo sa Panginoong Yahuwah dahil siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ano po ang inaasahan ng Panginoon Diyos na gawin ng mga tao na kanyang nilalang, lalo na ng mga pinili ng Panginoon Diyos? Sabi, magpasalamat kayo sa Panginoong Yahuwah. Kaya ang pagpapasalamat ay mahalaga. Sino dapat na magsagawa po nun? Ang lahat ng tao. Ang iba, hindi ho nila nagagawa po yan. Ang iba ay kanilang nakakalimutan po yan. Pero tayo bilang iglesia ni Yahushua, dahil sa Diyos ay mabuti sa atin, kailangan na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ano pa ang isa sa mga dahilan? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos. Bukod sa siya ay mabuti, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Tayo ay hindi perpekto. Tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Ang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Hindi kapag karaka o kagyat na tayo kanyang pinarurusahan kapag tayo ay nakagawa ng mali. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagpapahinuhod ng panahon para tayo ay makapagbalikwas at magbalik loob sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ay may pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ngayon, kaya ba lamang natin gagawin ang magpasalamat dahil sa mga kabutihang ginawa ng Diyos sa atin? Pakinggan po natin sa Efeso 5:18-20. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong
O lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya ba lang tayo tatanaw ng utang na loob sa Diyos? Kaya ba lang tayo magpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan na kanyang ginawa po sa atin? Aba, hindi. Ang sabi ho sa ating nabasang talata, ang sabi ay lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya mga kapatid, ang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon Diyos, ang pagtanaw ng utang na loob sa Kanya ay yan po ay palagyan. Kaya kailangan tayo palaging nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Di po ba mga kapatid? Kung nagagawa po natin sa ating kapwa na tayo ay magpasalamat sa kanilang nagawa sa atin, malaking pabor man o maliit ang ating tinanggap, nasasabi natin, salamat po sa inyo, sa inyong nagawang tulong sa akin. Hindi lalo sa ating Panginoon Diyos. Di po ba? Pero ano ho ang dapat nating mapansin? Ang malimit na hindi natin mapasalamatan ay yung kung sino pang malapit sa ating buhay. O, nanay, tatay, mga kapatid natin minsan. Alam niyo mga kapatid, kahit tayo isang buong pamilya, pagka nagawan tayo ng pabor ng ating anak, salamat anak. Di ba? Ina-appreciate po natin ang kanyang ginawa sa atin. Gaano kahalaga kung ating pinasasalamatan ang ating kapwa sa kanilang maliit o malaking nagawa sa atin. Binibigyan natin halaga ang kanilang ginawa. Ganon din sa atin. Ano ho? Pagka tayo ay pinasalamatan ng ating kapwa dahil sa tayo nakagawa ng pabor sa kanya. Hindi ba pag pinasasalamatan tayo, nararamdaman natin na tayo mahalaga sa kanila? Di ho ba? Kaya ganun din po lalo ang Panginoon Diyos, higit po sa lahat. Sabi dito, sa lahat ang Diyos. Napakaraming ginawa ang Diyos sa atin na dapat natin itanaw ng utang na loob. Di po ba? Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya yan po ay dapat makita sa bawat isa po sa atin. Ano po ang dapat nating matutunan tungkol sa ating Panginoon Diyos na lagi nating isa-isip po ito sa Santiago 1:17. Ganito po nakasulat. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ano ang dapat natin laging ilagay sa ating isipan, mga kapatid? Ang mga mabubuti at angkop na kaloob galing sa Diyos yan. Kaya lahat ng kabutihang ating natatanggap, yung mga kaloob na angkop sa atin. Kasi may mga kaloob na hindi naman angkop, kaya hindi binibigay sa atin. Halimbawa, pagka tayo binigyan ng maraming pera, baka hindi naman angkop yun. Baka tayo malayo sa Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya nga, baka kung tayo naman ay paghihirapin ang gusto, baka naman yun hindi angkop na kaloob sitwasyon sa atin. Di po ba? Kaya ang sabi nga, huwag mo akong bigyan ng maraming pera, baka ikay makalimutan ko. Huwag mo naman akong papaghirapin, baka ako'y matutong gumawa ng masama. Kaya, kung ano ang sa palagay natin ay mabuti sa atin at maging sa ating kapwa, higit na alam ng Diyos. Di po ba? Kung mayroon tayong alam na mabuti sa atin at gawin sa ating kapwa, higit ang Panginoon Diyos. Pero yung minsan iniisip natin mabuti para sa ating kapwa, hindi yun ang nangyayari, kundi iba, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Yung gusto natin mangyari sa atin, hindi yun ang nangyayari, sapagkat ayaw ng Diyos noon na mangyari. Siya kasi ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Di ba? Kaya katulad ng langit na nagbibigay po ng ulan, sikat ng araw na kailangan ng katawan natin. Ulan na kailangan din na para magkaroon ng tubig sa mga pananim at sa lupa na doon tumutubo ang mga bunga na kinakain ng mga tao. Di ba? Ang langit, maging ang liwanag na yan, tanglaw, buwan, araw, bituin, lahat ng yan may dahilan. Ginawa ng Diyos yan para sa tao na kanyang kilala.
Kaya nga sa paglalang, unang inulan ng Panginoon Diyos, di ba? Liwanag, langit, lupa, inihanda ng Diyos ang lahat ng mga titirhan ng tao bago niya nilikha ang tao. Di po ba? Kaya ganun kabuti ang Panginoon Diyos. Marapat lang po. Marapat-dapat lang na ating pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Anong dapat natin gawin doon sa salitang pagpapasalamat at pagtanong ng utang na loob? Kailangan po ating ma-internalize. Kailangan po ito ay ating maging bahagi na ng buhay. Maging sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating kapwa-tao. Yung pagtanong ng utang na loob dapat na sa atin yun. Yung pagsasalita ng maraming salamat po sa tulong ninyo, dapat po nasa atin yun. Taglayin na natin po yun. Gawin na natin bahagi po ng ating buhay po. Ano po ba ang itinagubili ng apostol na si Pablo sa mga nakay Kristo Yahushua, mga kapatid? Pero bago natin basahin yan, alam nyo, tayo, likas sa tao ang magreklamo na ba't ganito lang? Di ba? Ba't yan ang nangyari? Bakit hindi ito? Kaya tayo, paminsan-minsan, kung hindi man madalas, ay nagre-reklamo. Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Bakit hindi ganitong nangyari sa buhay namin katulad ng nangyari sa iba? Na sila'y sakana. Ano ho ang tagubili ng apostol na si Pablo? Pakinggan po natin sa Thessalonica. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Yahushua. Ano ho ang bili ng apostol na si Pablo sa atin? Dahil sa tayo na kay Kristo Yahushua, yan ang binilinan ng apostol Pablo, yung na kay Yahushua Kristo na. Yan po ang mga miyembro o tagasunod niya na kumikilos para gawin ang kalooban ng Panginoong Yahushua na yan ang kalooban ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Ano sabi? Ang sabi, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Ano ho ba nangyari sa nakaraan? Mabuti o masama? Ang iba sa atin, nagdanas ng kung ano-anong mga ayaw natin sana pero nangyari. Kasi wala naman tayong control sa nangyayari, di ba? Ano ngayon ang nangyayari sa kasalukuyan? Ano ho ang mangyayari pa sa hinaharap? Ano man ang mangyari, mga kapatid, ang inaasahan sa atin ng Diyos ay maging mapagpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Magagawa po ba natin yon? Na sabihin, Ama, salamat po sa iyo kahit may sakit tayo? Opo, kailangan nating masasabihin po yun. Kahit ba tayo naghihirap, na pwede natin sabihin, salamat Ama, tumatanaw kami ng utang na loob. Kailangan din nating sabihin yun. Sapagkat yun mismong pagtibok ng puso po natin, yung paghinga po natin, ay napakalaking biyaya na nun. Walang katapat na halaga. Hindi ho ba? Kaya kahit mahirap ang ating sitwasyon, yung katotohanan tayo po ay buhay pa at pinatitibok ng Diyos ang ating puso, walang priceless. Di ba? Walang pwedeng itapat na halaga. Di ba? Sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya dapat tayo laging maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos anuman po ang dumating sa ating pong buhay. Pagpapasalamat ay gawin po natin na ugali. Anuman ang ating pong masagupa pa, kailangan tayo ay pumirme. Kay Yahushua Kristo na tayo maging mapagpasalamat tayo sa Kanya, sa Diyos, sa ating Panginoong Yahushua. Subalit, ano ho ang nangyayari ngayon sa mga tao na ito'y dapat po ay ating matandaan at matutunan natin ito. Tingnan ninyo sa Roma 8:28, ganito nakasulat. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano po ang dapat na matandaan po natin? Una, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya ang sabi nga, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero ang Kanyang kamay na hindi natin nakikita ay gumagawa sa ikabubuti
Nino? Ng mga umiibig sa Kanya. Sino yung mga umiibig sa Kanya? Paano bang pag-ibig sa Panginoon? Hindi lang sa pamamagitan na sinasabi natin, Ama, iniibig kita, mahal kita, Diyos ko, iniibig kita. Hindi sapat yun. Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon Diyos kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Kaya nga, tayo tinawag niya at inilagay sa loob ng iglesia sa Kanyang banal na layunin na tayo po ay tumanggap ng Kanyang mga kabutihan. Tandaan po natin, pagka tayo ay nasa kalagayan na tila baga hindi kaaya-aya, ang una natin pong gawin, tumingala sa Diyos at manalangin. Huwag yung tayo ay hahanap tayo ng tao agad, no? Yan ang propensity ng tao di ba? Yan ang tendency ng tao, hanapin kung sino makakatulong sa kanya. Ang unahin po natin, tumingala agad tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Ama. At maaring yung mga kaibigan natin maging kasangkapan para tayo saklolohan, maging ang ating kapitbahay ay gagamitin ng Diyos na kasangkapan para tayo po ay tulungan sa ating mahirap marahil na kalagayan o sa ating pangangailangan. Di po ba? Kaya mga kapatid, huwag po natin kalilimutan na ang Panginoon Diyos na hindi nakikita, gumagawa ng hindi natin namamalayan. Pero tayo mismo nga, ay nagtataka, ba't nangyari ito? Hindi ko sukat akalaing mangyari ito. Hindi namin maubos isipin mangyari ito sa amin. Na kami ay nabigyan ng magandang kalagayan sa buhay. Ika nga, kami ay tumanggap ng mga biyaya. Kamay ng Diyos yun na hindi natin nakikita. Tandaan po natin na ang Diyos ay gumagawa ng lihim sa ikabubuti natin. Ano lamang ang kailangan? Huwag magbago. Sino? Tayo. Tinawag na tayo sa iglesia ni Yahusha. Huwag tayong magbago sa Diyos. Ang salita niya na nakasulat sa Biblia, yakapin natin. Wala ng ibang aklat na kinatititikan ng salita ng Diyos na doon ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita. Wala na. Biblia po, salita ng Diyos. Ang mga taong kanyang inutusan ay kanyang pinatnubayan. Yan ang ating sampalatayanan. Sa pamamagitan ng Biblia, tayo tinawag at nakaunawa at tayo po ay nakagawa ng ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig sa Diyos. Huwag tayong nating iiwan ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong babaling sa ibang mga aklat na tayo matutukso na yun ang paniwalaan maliban po sa Biblia. Pero sa kabila po, na Biblia ang ating ginagamit sa ating pagbabasa o sa ating pagsusuri, kailangan mag-ingat naman tayo. Bakit? Sapagkat baka tayo po ay kung saan makarating. Katulad po ng Eunuch yung bating na nakasakay sila, makasama niya si Felipe, nagbabasa siya. Nagbabasa yung bating ng aklat ni Propeta Isaias. Nag-aral naman yung bating. Eunuch po yun Diba? Nag-aral din yun, pero nang lapitan siya ng lingkod ng Diyos, ang sabi, Felipe, ang sabi, naintindihan mo ba ang binabasa mo? Sabi niya, paano ko maintindihan ito kung walang magtuturo at magpapaliwanag sa akin? Sa makatuwid, ang pagbabasa ay pagsisiyasat. Pero mag-iingat din. Baka mabigyan natin ng maling pakahulugan ang mga salita ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kailangan ay atin pong basahin, pero huwag tayong lilihis sa katotohanan na ituro na sa atin. Kung mayroon tayong nabasang hindi natin maintindihan, katulad ng bating, paano ang wika maiintindihan at maunawaan ito kung wala namang magtuturo at magpapaliwanag sa akin? Sino ho ang magpapaliwanag? Yung pinagkalooban, malaman ang mga salita ng Diyos. Di ho ba? Yung nag-aral ng mga salita ng Diyos at ang kanyang pangangaral ay kung ano lang ang nakasulat sa Biblia. Di po ba? Kaya, mga kapatid,
Tatandaan po natin na sa ating pong pamamalagi sa buhay na ito, kailangan po tayo ay laging magtiwala. Ang Diyos ay gumagawa sa mga umiibig sa Kanya. Lihim siyang kumikilos para sa ikabubuti niya natin. Marahil ho, mga kapatid, kailangan natin ng dalisay na pananampalataya para sa kabila ng ating kalagayang mahirap, may karamdaman, nagagawa para nating sabihin, Ama, purihin ka, Ama. Ama, maraming salamat po sa iyo. Kailangan marahin natin ang mataas-taas na level ng pananampalataya para sabihin natin ang mga katagang yon. Salamat po kahit na ganito ang aming kalagayan sa buhay namin ito. Kaya sana, yun ang ating pong makita, mga kapatid, na ginagawa po natin na ang mga nangyayari sa ating buhay na negatibo ay alam natin na sa dulo ay may magandang resulta. O ang ganitong pananaw sa mga pagsubok na ating naranasan at ay nagbibigay sa atin ito ng kakayanang magpasalamat sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman. Diba? Yung mga pagsubok na ating pinagdaanan, yun ang magtuturo sa atin. Yun ang sa atin ay maglilinang para tayo'y matutong. Ama, salamat pa rin po. May buhay pa ako, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ganon ang sana dapat nating maging pananaw. Sa ano nakasalig ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Ito pa, sa aklat ni Habakuk. Pakinggan po natin. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin, mga kapatid. Alinsunod po sa Biblia. Sa ano nakasalig ang ating pong patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. Katulad po nitong pinasa po natin. Yang si Habakuk, alam niyo, pag binasa natin ang itong aklat ni Habakuk, yan ay panahon na ang Israel ay nasa pagtalikod, gumawa ng kasamaan. At yan ay kamamatay lang ng hari na si Wasim. Kaya alam niyo, itong si Habakuk, mga kapatid, nang tumalikod ang Israel, sa Diyos. At sila ay gumawa na naman ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Naghirap ang kalooban nitong si Habakuk kung bakit hindi kaagad-agad naglalapat ng parusa at humuhusga ang Diyos laban sa Israel. Di ba? Propeta yan si Habakuk, mga kapatid. Kaya ang ginawa ni Habakuk, pagka ating binasang kasaysayan niya, siya'y nanalangin sa Panginoon Diyos. At nung siya'y manalangin sa Panginoon Diyos, ang ibig niya ay makita ng bayang Israel ang kanilang ginagawang masama. Yun ang ibig ni Habakuk na mangyari. Kaya alam niya, mga kapatid, ang ibig niya, ang Israel ay magpalit loob sa Panginoon Diyos. Kung kailangan ay parusa para mapanuto at huwag nang gawin ang kasamaan at pagtalikod sa Diyos, yun ang hiningi nitong si Habakuk sapagkat mahal niya ang Israel. Di ba? Bilang propeta ng Panginoon Diyos. Pero sa ating binasa diyan, ay ating mapapansin din na ang kalagayan ng buhay natin ay hindi pala batayan yon. Ano man ang kalagayan ng buhay natin, hindi batayan yon para tayo tumigil ng pagpapasalamat sa Diyos. O kaya naman, para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang iba kasi, pag mahirap, ayaw ko na magpasalamat. Di ba? Ang sabi po yan, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, kahoy ng ulibo, kahit walang anihin sa bukirin, kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, ano yan? Hindi ba kahirapan yan? Pero ano sabi? Sabi ni Propeta Habakuk, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Kaya, ang pagpapasalamat sa Diyos, ang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, mga kapatid,
Hindi nakabatay sa kung tayo mayaman, kung tayo po'y mahirap, kung tayo po'y maluwag-luwag sa pamumuhay na ito o sa buhay na ito. Ano man ang ating sitwasyon, ang sabi po sa talatang binasa natin, magalak pa rin ako, magagalak pa rin ako, sabi. Ako. Ay ibig sabihin, magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat ako'y kanyang iniligtas. Kaya, mga kapatid, huwag tayong nakapokus sa ating kasalukuyang kalagayan. Baka tayo po ay mawala ng pag-asa. Ang dumarating sa buhay po natin, tanggapin natin ang maluwag sa kalooban natin. Sabi nga, ngitian natin ano man ang dumating, sapagkat hindi tayo nakatingin doon. Nakatingin tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa Diyos. Ano man ang sitwasyon natin, maaaring tayo ay nagdaranas ng matitinding karamdaman sa buhay na ito. Pero hindi dapat tayo magbago ng pananaw. Ano man ang ating maranasan, sabihin pa rin natin, salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat nililigtas mo kami. Ligtas pa rin kami sa kabila ng lahat. Ano ang higit na dapat na pagtuunan natin ng pagpapahalaga kaysa karamdaman, kawalan, kahirapan? Ito dapat nating pagtuunan higit sa lahat ng pansin. Sa Hebreo 12:26. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos. Ayun. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok, mga kapatid. Sa ano dapat nakatuon ang ating isipan, ang ating pong pananaw? Kailangan doon sa pangako ng Diyos. O, sabi nga sa talata, doon sa ipinangako ng Panginoon Diyos kaharian na hindi nayayanig. Alam nyo, sabi nga, ang mundo ay may pasimula. Di ba? Lahat ng bagay na may pasimula, may hangganan po yan. Pagka ang pag-uusapan ay nilalang ng Diyos. Nilalang ang langit at lupa. Minsan pang wikang nayanig. Minsan pang nayanig ang langit at ang lupa. Di ba? Kaya ang katagaang wikang minsan pa ay nagpapahiwatig, aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig. Ibig sabihin, lahat ng itong nilikha ng Diyos ay pansamantala lang. Langit, lupa, lahat ang nasa lupa, lahat ang nasa langit. Papalitan niya yan ng hindi nayayanig. Ano yun? Kaharian na hindi nayayanig. Kaya anong sabi ng apostol si Pablo? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. May kaharian sa lupa, ibinigay sa munting kawan. Pag sinabing kaharian, ginubo ng hari, kautusan at pinaghaharian. Sinong ating hari na isinubo ng Panginoong Diyos? Ang ating Panginoong Yahushua. Pero hindi siya kinikilala ng mas maraming tao. O konti lang ang kumikilala sa kanya na siyang ating hari. Pero pagdating niya, karaan ng panahon ng iglesia na ang kahal ay nandoon na sa langit sapagkat silang unang bubuhay maguli. At ang mga buhay na darat ng buhay ay babaguhin yung miyembro sa kahal. Yung kabilang sa kaharian, yan ang iglesia. Mga kapatid, pagbaba ng ating Panginoong Yahushua ay dito na magaganap ang pagyanig ng mundo pagkat magkakaroon ng giyera, digmaan diyan sa Armageddon nang magtatagumpay siyempre pa mga immortal kasama ng Panginoong Yahushua, ang mga anghel, pati na ang mga banal.
Kaya tayo kabilang doon sa kaharian, sa iglesia, na itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat maging mapagpasalamat tayo. Anong tungkulin natin habang tayo ay narito? Ingatan natin, huwag tayong maalis sa pagsunod kay Yahushua. Sapagkat pag sinabing akay sangkap ng katawan ni Yahushua, sumusunod tayo sa ulo. Sumusunod tayo sa ating pinakapuno, pinakahari ng ating Panginoong Yahushua. Sinusunod natin ang kanyang kalooban. Kaya pag sinabing kaharian yan ay kilusan, pagsunod sa utos ng hari, sa magitan ng kanyang batas, ayun ang ating sinusunod. Kaya kapag kaya ng ating ginagawa, malulugod ang Diyos sa atin. Anong ating tungkulin? Sambahin. Sa paraang paraang kalugod-lugod. Paano yun? May takot at paggalang sa Diyos. Kaya mga kapatid, anuman ang dumating pa sa mundong ito, hindi natin alam. Pero sabi nga, expect for the worst. Umasa na lang tayo sa mga mangyayaring matitindi na mga pagsubok pa darating. Kasi pagka tayo mayroon ng ganong isipan, nakahanda ka na. Nakahanda na tayo. Nakakondisyon ang isipan natin sa mga pwedeng mangyaring negatibo. Tanggapin natin yan. Pero hindi nakapokus doon ang ating pananaw. Nakapokus ang ating atensyon diyan sa kahariang hindi nayayanig. Yan ang ating dapat pagtuunan ng pansin. Mga kapatid, kapag kaganyan ang isang iglesia ni Yahushua, anuman ang dumating sa kanyang buhay, hindi ho siya nagbabago. Hindi ho siya tumitigil sa sinasabi niyang, Ama, salamat po sa iyo. At ipadadama naman sa atin ng Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang patuloy na paglingap. Kailangan lang po sa atin magtiwala sa Diyos. Alisin ang agam-agam o pag-aalinlangan sa atin. Kailangan palubos ang ating pananampalataya para pumanatag tayo sa ating pong kinalalagyan. Mga kapatid, maging tapat tayo sa ating sarili. Magtapat tayo mga kapatid. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi, di ba, na tayo ay mapagpasalamat. Yan ay natututunan yan. Yan ay napag-aaralan. Kailangan lang po alam natin ang ating sinusunod kalooban ng Diyos. Pagka sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, unti-unti nating matututunan ang pagtanaw ng utang na loob. Hindi lang sa kapwa nating taong tumulong sa atin, nakagawa ng mabuti sa atin. Lalo na sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, mga kapatid, alam natin yung salitang pagrereklamo katulad ng nabanggit natin kanina. Palagay ko, likas sa atin yun ang magreklamo, di ba? Likas yun Maging itong si Cain hindi man siya nagsalita na hindi man siya nagsalita ng salitang nagrereklamo ako, pero sa ginawa niya, na pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel, nagreklamo kalooban niya. Bakit? Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog Ang tinanggap ng Diyos na handog, yung handog ng kanyang kapatid. Kaya wala man tayong mabasang nagreklamo si Cain sa ginawa sa kanya ng Diyos. Pero yung ginawa niyang yun, kahayagan nagreklamo siya, pinatay niya kapatid niya. Di ho ba? Kaya mga kapatid, anong payo sa atin ng apostol na si Pablo? Pagdating sa paglilingkod, pagdating sa buhay na ito, ano man ang dumating sa buhay natin, kunti man ang biyaya. Pero itong sabi, para huwag tayong maligaw, itong bahayag po sa aklat ng Pilipos. Ganitong ating mababasa. Sa Pilipos, sa Kapitulo 2, 14 hanggang 15 ng Pilipos, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. In Philippians chapter 2, verses 14 down to 15. Gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos
sa gitna ng mga mapandinilang at masasamang tao sa panahong ito, kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, imbis na tayo ay magreklamo, ang kailangan sa atin po ay magsilbi tayong ilaw na nagliliwanag sa sanglibutan. Bakit, mga kapatid? Sabi ni Pablo, gawin niyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Pag sinabing lahat, ano man ang sitwasyon natin, may ipinagagawa. Gawin natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Tiyak yung mabuti ang ipinagagawa ng Ama. Huwag nating pagtalunan ang paggawa ng mabuti. Alam nating mabuti at sa ikasusulong ng samahan, sa ikabubuti ng ating pong samahan, gawin nating walang reklamo. Bakit? Sapagkat ang ibig ng Diyos malinis kayo at walang kapintasang mga anak sa harap niya. Bakit nga? Sapagkat itong mundong kinalalagyan natin, mapandinilang masasamang tao ang kasakasama natin sa araw-araw. Kaya mga kapatid, imbis na tayo ay magtalo-talo, magkaisa tayo sa pagsunod sa kalooban ng Ama, sa paggawa ng mabuti. Pag alam nating mabuti, huwag na nating pagtalunan. Huwag tayong magreklamo. Huwag nating gawing malaking usapin. Ang mabuti naman na alam nating mabuti, na yun ay dapat nating pagkaisang gawin para tayo po'y kalugdan ng Panginoon Diyos. Para tayo ituring ng Ama na anak niyang malinis at walang kapintasan. Bakit? Kailangan maiba ang kalagayan ng mga tunay na anak ng Diyos sa kalagayan ng mga tao sa mundo. Ang mga tao sa mundong ito, puro pagsasaya. Diba? Sa kabila ng paglaganap ng panibagong variant ay makikita ninyo ang mga tao ay hindi natututo. Tuloy sa pag-iinom, paglalasing, tuloy sa kanilang mga kinagawiang gawin, yung pagsusugal at lahat na ng uri ng ikapagdaramdam ng Panginoon Diyos. Kaya tayo bilang Iglesia ni Yahushua, tayo po ay inuutusan, magliwanag tayo. Kaya ang ating pong gawin, yung i-share natin yung ating pananampalataya, tungkulin natin yon. Sa ganoon ay tayo nagsisilbing liwanag sa kanila. Kasi ang kasamaan ay gawa ng kadiliman. Pero ang paghahayag at pamamahagi ng salita ng Diyos, yan po ay nagsisilbing liwanag o tanglaw. Para sila man po, ang ating kapwa-tao, ay mapanuto. Magbalik loob sila sa Panginoon Diyos. At nang sa ganoon, sila man ay makasama natin sa paglilingkod sa Ama. Anong dapat nating maunawaan? Ang buhay ng mga taong mapagpasalamat ay hindi iba sa buhay ng ibang tao. Pareho lang tayo. Pero mga kapatid, marahil ang pagkaunawa po ng iba ay hindi pa natin naabot. Yung iba, talagang anuman ang kalagayan sa buhay nila, nadidinig mo pa rin sa kanilang ibig ang pagpapasalamat, nakangiti pa rin eh. Pero tayo minsan, asimangot. Pero bakit sila nakangiti? Pagkatao din naman sila katulad natin. Ang nararanasan natin, ay yun din ang nararanasan nila, tayo nakasimangot, sila nakangiti. Bakit? Siguro hindi pa natin naaabot yung level ng pananampalataya nila. Bakit nagawa po nila yun? Hindi sapagkat sila nasisiraan ng bait. Ang kanila kasing pananaw ay iba kaysa sa ating marahil. Ang pananaw nila, alam nila, ang langit at lupa ay mayayanig. Lahat na nakatira rito ay mayayanig. Lahat ng ating pong tinatangkilik ay mawawala. Pagdating ng panahon, hindi natin pakikinabangan yan. Kaya ang pananaw nila, doon sa pangako ng Diyos. Pagka ganun din ang ating magiging pananaw, hingitian lang natin ang anumang pagsubok, anuman ang tumating pa sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating pong ginagawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, pagtanaw ng utang na loob, hindi lang po sa bibig,
hindi lang po sa ating pong salita. No? Hindi lang. Laging tayo ay may kalakip na inihahandog sa Diyos. Pero bago tayo inutusan ng Diyos na maghandog sa Kanya, siyempre pa, ang ihahandog natin ay hindi mahalaga sa atin. Ang ipinahahandog sa atin ng Diyos kung ano yung mahalaga sa atin. Bakit po? Kung ano yung mahalaga sa atin, yun ang pinahahandog ng Diyos. Para Kanyang masubukan tayo kung yung mahalaga sa atin ay kaya natin ibigay sa Kanya. Pero yan po ay pinatunayan ng Diyos muna. Inihingan tayong magpasalamat na may handog. Pero sino unang gumawa po niyan na Kanyang inihandog ang Kanyang bugtong na anak? Mabuti basahin natin, bagamat alam na natin ito. Sa Juan, sa 3:16, ganito po nakasulat. Pakinggan po natin ito mga kapatid. Ganito ang nakasulat sa 3:16 ng Juan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino unang nagpatotoo ng pag-aamdog ng kung anong mahalaga sa kanya? Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng matindit dakilang halimbawa ng paghahandog. Ang inihandog niya, ang pinakamahalaga sa kanya, ang ating Panginoong Yahushua. Bugtong na anak ng Diyos. Bakit niya ginawa yon? Sapagkat ibig niyang patunayan ang pag-ibig niya sa mga tao ng kanyang nilalang. Paano makikita ng taong halaga kaya ng pagsusugo ng ating Diyos sa kanyang bugtong na anak? Kung siya'y sumampalataya. Ang mahalaga doon, sumampalataya. May dahilan kaya isinugo. Parang tayo sumampalataya. At ano halaga po ng pagsampalataya sa ating Panginoong Yahushua? Magtatamo tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos, hindi lang basta utos ng utos. Siya mismo muna ang unang nagpatotoo ng kanyang inihandog ay yung pinakamahalaga sa kanya. Pagdating kaya noong panahon ni Abraham, sino ang pinahandog ng Panginoon Diyos kay Abraham? Ito, pakinggan natin. Ito, nakasulat sa Genesis 22:1-2. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Kaya sabi ko kanina, kung ano yung mahalaga sa atin, yun ang ibig ng Diyos na ihandog natin sa Kanya para subukin tayo kung yung mahalaga sa atin ay maibigay natin sa Diyos sapagkat utos niya yun. Katulad na nangyari dito kay Abraham, tuloy natin. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Talagang sinubukan. Paano yun? Pinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Ano ito? Ito yung pangyayari na kausap ng Diyos si Abraham. At ano ang ginawa ng Diyos? Inutusan ng Diyos si Abraham para subukin si Abraham. Ano yun? Paghahandog. Kung dati ang inihandog nila ay hayop, ngayon ang kanyang kaisa-isang anak. Ano yung layunin ng Diyos? Para kanyang masubukan ang pananampalataya ni Abraham kung itatanggi niya o susunod siya sa utos ng Diyos. Pero anong ginawa ni Abraham? Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa Diyos higit kanino man. Kahit kaisa-isa niyang anak, ay maaga pa siyang gumising kasama ng anak niya. Pumunta sila sa lupain ng Moria para ihandog niya ang kanyang anak. Kaya kung anong pinakamahalaga sa tao, yun ang ibig ng Diyos na makita. Kung ibibigay mo ba sa Diyos sapagkat utos ng Diyos yun o hindi. Pero si Abraham nakapasa sa pagsubok. Ibinigay niya ang gusto ng Diyos. Talagang akmang papatay niya, nagsasaksakin niya ang kanyang anak. Pero nagsugo ang Diyos ng anghel.
sinaway siya. Napatunayan mo sa Diyos na ikaw ay totoong sumasampalataya. Hindi ho ba? Kaya, noong panahon ni Moises kaya, ano naman ang pinahahandog? Ito, basahin natin sa Exodo 34:26. Dalhin mo sa templo ng Panginoong Yahuwah na inyong Diyos ang pinakamaganda. Pinakamaganda. Pag sinabing pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani, wala nang gaganda riyan. First class, yung unang pinakamagandang bahagi ng una ng inyong ani. Huwag niyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Pagdating kay Moises, panahon ni Moises, ano pinahahandog ng Diyos? Pinakamagandang bahagi ng una niyong ani. Hindi yung huling ani. Hindi yung pinakapangit, kundi yung pinakamaganda. Ganon ang Diyos. Yan naman ang sinunod ng mga lingkod ng Diyos noong panahon po ni Moises. Nung panahon po ni Haring Solomon, ano naman ang pinahandog? Ito, basahin natin sa Kawikaan. Sa 3:9 ng Kawikaan. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Dito sa 3:9 ng Kawikaan. Next slide, sister. Let us read next slide. Parangalan mo ang Panginoong Yahuwah sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Unang bunga. Pinakamagandang bunga ng ani. Katumbas. Kaisa-isang anak. Katumbas. Bugtong na anak sa ating mga nabasa. Yung una, pinakamaganda. Unang bunga ng ani. Kaya mga kapatid, nung dumating naman ang panahon ng mga apostol, unang iglesia, anong pinahandog? Pakinggan natin. Dito ho sa New International Version, 1 Corinthians 16:2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Ang sabi, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up. Kaya maging sa panahon ng Israel noon, dumating ang panahon ng unang iglesia, ay hindi lang sapat ang salitang salamat po, Ama. Tumatanaw kami ng utang na loob sa iyo, Ama. Hindi lang sapat yun. Ang unang iglesia, nag-set aside sila ng halaga ng pera o salapi. Patay sa kanilang income, kanilang iniipon yun. At alam naman natin na yan po ay kung tawagin ang inuutos na magbigay ng abuloy ang bawat isa sa atin. Ang abuloy utos ng Diyos. Hindi tayo mangingiming ituro ito sapagkat yan ay salita ng Panginoon Diyos. Handog ng panahuna, yung mga burnt offerings ng panahon, mga unang ani ng pinakamagandang unang ani ng kanilang bunga, unang ani, bunga ng kanilang mga pagpapagal na kanilang inihandog noon, panahon ng bayan Israel. Sa panahong Kristiyano, panahon ng mga unang iglesia ni Yahushua, noong panahon ng mga apostol, nagbubukod sila para kanilang ihandog sa Panginoon Diyos. Yan, di ba yan din ang ginagawa po natin? Paano po yan? Ayon sa pasya ng ating mga puso. Hindi ayon sa pasya ng iba. Hindi ayon sa dikta ng iba. Kundi ayon sa pasya ng puso po natin. Bakit? Sapagkat sa pulmula ay talagang utos ng Panginoon Diyos yan. Mismo ang Diyos mismo, inihandog niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapakanan natin at sa kaligtasan natin. Ang tanong natin, yung bang mga mangangaral ay may bahagi po at may karapatan na magkaroon ng bahagi doon sa iniabuloy ng iglesia o miyembro ng church? Mabuti basahin po natin ang nakasulat sa 1 Corinthians 9:4, 13, 14 down to 16. Have we not the right to our food and drink? Si Apostol Pablo po ito, mangangaral. Sabi niya, have we not the right to our food and drink at the expense of the churches? Wala ba kaming karapatan sa pagkait uminom?
mula sa pagtulong ng mga miyembro ng iglesia. Do you not know that those men who are employed in the services of the temple get their food from the temple? Hindi ba nyo alam na yung mga lalaki na nagsiservisyo sa templo ay kinukuha nilang kanilang pagkain mula sa templo? And that those who tend the altar share with the altar in the offerings brought. Kaya yung nangangasiwa naman sa altar ay merong bahagi doon sa ini-offer sa altar. Yun nga ang bahagi doon sa ating abulon. May karapatan ang mga ngaral doon. Tuloy natin. On the same principle, the Lord directed that those who publish the good news, sa ganun din prinsipyo, tinuro ng Panginoon na yung mga naghahayag ng good news o gospel, yung nagpapahayag ng ebanghelyo, should live, get their maintenance by the gospel. Ay dapat ang kanilang maintenance para sila ay mabuhay, patuloy din sila magamit sa pangangaral, ay mula din sa ebanghelyo. For if I merely preach the gospel, that gives me no reason to boast, for I feel compelled of necessity to do it. Woe is me if I do not preach the glad tidings, the gospel. Napagkat sabi ni Pablo, kung itinuturo ko ang ebanghelyo, wala akong karapatan para ako ay magmalaki. Bakit? Sapagkat nararamdaman kong tungkulin kong gawin ito. Woe is me. Kaawa-awa ako kung hindi ko gagawin ang paghahayag ng ebanghelyo. Kung ganon, ang mga ngaral ng ebanghelyo ay may karapatan na tumanggap ng biyaya mula sa ebanghelyo, mga kapatid. Yung pong tinatawag na maintenance para sumuporta sa mga ngaral sapagkat tao din niyang nangangailangan. Di ba? Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay may hanap buhay. Kasama niya si Priscilla at si Aquila. Si Aquila na gumagawa ng tent. Di ba? Pero siya po ay nangangaral. Si Pablo, nangangaral din siya ng ebanghelyo. Sinabi din niya na wala ba kaming karapatan na tumanggap? Siya may sabi dyan, Korinto na yan, sulat ni Pablo yan. Diba? Alam niyo si Pablo dyan sa Korinto, hindi siya tumanggap ng tulong dyan sa mga kapatid. Pagdating sa pinansyal. Pero kung ating pong babasahin diyan sa kasunod na talata sa Pilipos, basahin po natin. 4:15-18. At kayo, mga taga-Pilipos, yan ay isang lugar na doon nangaral si Pablo din. Bukod sa Korinto, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo, ibig sabihin, kausap niya mga miyembro sa Pilipos, nang pasimulan yung pangangaral ng ebanghelyo, na ako'y umalis sa Macedonia. Nakarating din siya doon, kaya umalis siya. Nangangaral siya. Alinmang iglesia, walang nakipag-isa sa akin sa pagkakalob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Kaya ang mga taga-Tesalonica nagpadala ng tulong para ayudahan itong pangangailangan ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Di ba? Kaya ang sabi niya, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli pa para sa aking kailangan. Kaya hindi lang minsan, kundi mulit-muli ay tumutulong ang taga-Tesalonica kay Pablo sa kanyang pangangailangan. Ito pa, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Hindi yun ang hinahanap ni Pablo. Kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Yun ang gusto ni Pablo. Kaya hindi naman pwede siyang mangaral kung wala siyang makain at mainom at yung kanyang kailangan sa kanyang pangangaral. Di po ba? Ang sabi pa niya, tatapat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Mayroon siya ng lahat ng bagay at sumasagana. Bakit? Ako'y busog. Bakit? Pinakain. Palibhasa ito na. Palibhasa ay tumanggap kay ipaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya at lubhang nakalulugod sa Diyos. Kaya, ang pagtulong sa mga ngaral ay
pagtulong sa gawain ng Diyos. Hindi ang Diyos ang bababa para mangaral. Kinuha na niya ang kanyang bugtong na anak nasa kanyang kanan sa kaharian sa langit. Kaya isinusugo ng Diyos at ng ating Panginoong Yahushua ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu Santo sa ating mga puso para siyang gumabay para malaman natin ang katotohanan. Di ba? Kaya may mga mangangaral. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung walang mangangaral? Di ba? Kaya ang Kristo nang siya umakyat sa langit, isinugo niya ang Espiritu Santo sa mga alagad bago nangaral ang mga apostol. Araw yun ng Pentecostes. Kaya mangangaral ang mga apostol. Tinanggap ba sila ng iba? Aba hindi. Inusig pa nga eh. Ang iba kung ano-ano pang nilikhang mga kasinungalingan laban sa mga mangangaral. Kaya hindi din tayo nagtataka maging sa panahon natin, iba yung mangangaral na gumawa ng mali na pinupuna para ituwid, hindi para ipahiya, kundi para ituwid, hindi para siya ay ilugmok sa isang kalagayang mawawalan siya ng pag-asa. Hindi. Yun ay layunin na ang sabi naman ng Biblia, expose their wicked deeds. Di ba? Yung masamang ginagawa nila, expose natin. Sa layunin sila'y magbago para sila'y magbalik loob sa Panginoon Diyos. Sa ikabubuti po nila. E paano kung walang mangangaral na naninindigan sa tama? O di puro mali ang ating matatanggap. Kaya nga dito sa Iglesia ni Yahushua, karapatan ninyo ang aming ipinangangaral na ito at ipinahayag sa inyo. Suriin muna ninyo, pakinggan po ninyong mabuti at atin pong alamin kung ito'y kalooban ng Diyos. Sundin natin. Kung sa pananaw ninyo hindi, karapatan niyong tumanggi. Huwag niyong sundin. Pero gaya ng ating ginagawa, lahat ng ating ipinapaliwanag ay nakabatay sa Biblia. Ano yung ginagawa ang pagtulong sa mga ngaral? Sabi ni Pablo, at sumasagana ako, ako'y busog, balibas, tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Ano para sa Diyos yun? Na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kahaya-haya, na lubhang, hindi lang basta nakalulugod sa Diyos, lubhang nakalulugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng mga ngaral, matutupad yung kalooban ng Ama, ituro ang katotohanan sa lahat ng tao sa buong mundo. Siyang may kalooban na siyang may ibig ng lahat ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, inuulit ko, ang katotohanan ay nakasulat sa Biblia. Wala sa aklat ng Quran, wala sa aklat na apocryphal books. Wala puro. Ang salita ng Diyos na si Yahuwah nakasulat po sa Biblia. Kaya mga kapatid, mahalaga na ito'y ating pong maintindihan mabuti. Mahalaga na ito'y ating ganap na maunawaan nang sa ganon, lahat ng ginagawa natin, bukal sa kalooban natin, walang agang-agang, walang pag-aalinlangan, mga kapatid. Kaya habang tayo ay naghihintay doon sa hindi mayayanig na kaharian, na yan ay sa langit, yan ang bayang banal. Kabilang na tayo dito sa kaharian na yan ang munting tawan yan ng iglesia. Ano ang payo ng Apostol Pablo? Pakinggan po natin. Ganito nakasulat sa Efeso. Sa 5:17 hanggang 20 at 20. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namamuhay. Kung paano kayo namamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung anong kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Ano ngayon ang bilin sa atin ni Apostol Pablo? Habang tayo po ay naghihintay sa gagawing pagsusuko ng Panginoong
Yahuwah, sa ating Panginoong Yahushua sa alapat para ating salubungin siya sa unang pagkabuhay na magmuli. Ang sabi, mag-ingat kayo kung paano kayo na mamuhay. Kung ating pamumuhay, pinapag-iingat tayo. Paano yun? Huwag tayong maging mangmang, kundi tayo dapat ay maging marurunong. Sino yung marurunong na yun? Yung nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya, tungkulin natin, mga kapatid, na ating alamin ang kalooban ng Diyos. Tiyakin natin bago natin sundin. Kalooban ba ng Diyos ito? Kung hindi, itanong natin sa mga mangangaral. O para matulungan tayo, maigiya tayo, magabayan tayo, at huwag tayong malihis at kung saan tayo mapunta. Ang sabi, huwag niyong sayangin ang panahon. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti. Kaya, mga kapatid, hanggat tayo may buhay, ang kabutihan dapat po ay taglay natin sa ating isipan. Paggawa ng mabuti, paggawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat marami sa panahon ito ang gumagawa ng kasamaan. Kaya huwag tayong maging mangmang. Anong kailangan? Marunong. Paano yun? Alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya gaya nga po ng paulit-ulit na aming sinasabi sa inyo, bago kayo sumunod, makinig muna. Pakinggan, suriin mabuti kung ito'y tama, kung ito'y kalooban ng Diyos. Hindi katulad ng iba na dahil sa naniwala yung iba, naniwala rin siya kahit hindi niya ganap na naunawaan. Kung naniwala ang kaibigan niya, sumabay na rin siya na hindi niya naiintindihan kung yun ba'y kalooban talaga ng Diyos o hindi. Nagiging mangmang tayo pagka gano'n. Ayaw ng Diyos noon. Kailangan marunong sa paraang inaalam natin bago natin sundin kung ang ating gagawin ay kalooban ng Diyos. At hindi lang yon. Habang tayo po ay may buhay at naghihintay sa hindi mayayanig na kaharian, kayo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Bilang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang tungkulin natin, salamat. Salamat sa Ama. Tumanaw tayo ng loob sa dakilang Diyos na manlalalang natin. Yan ay tungkulin natin habang tayo po ay may buhay at may lakas. Yan ang ating sagutin sa ating manlalalang. Na yan ay hindi dapat nating baliwalain. Manabay, pahalagahan po natin upang tayo ay patuloy na kalugdan ng Diyos at ang kamay niyang hindi natin nakikita ang siyang maghahatid sa atin hanggang sa katapusan ng ating paglalakbay o hanggang sa pagparito at pagsalubong natin sa ating Panginoong Yahushua sa alapahan. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Panginoon, namin Diyos, sa iyo kami ay patuloy na nagpapasalamat. Tumatanaw kami ng utang na loob sapagkat hindi ka man namin nakikita ang mga pangyayari, Panginoon. Alam namin, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, lalo na ang mga kabutihang aming tinatamasa, maging ang mga pagsubok na dumarating sa amin, ay dapat din namin ipagpasalamat sapagkat ito'y aral para kami matuto pag kami nakapasa sa pagsubok na ano pa man ang dumating at mangyari sa aming unahan, magagawa pa rin namin sabihin, salamat sa iyo, Ama, at patuloy pa rin kami magtatanong ng utang na loob sa iyo. Higit sa lahat, nangako ka sa amin, ang kahariang hindi mayayanig, yun ang dahilan. Kaya mo kami pinilit tinawag at kami ngayon ay naka-Yahushua Kristo na upang kami umasa ng buong tiwala. Ang iyong pangako ay matutupad na ito ay napakalapit na. Kaya hinihiling namin, dagdagan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang tumalima upang ang mga aral mo, Panginoon, ay lumaganap sa pamamagitan ng ginagamit ng mga kasangkapan, tagapagpahayag, mga tagapagtanim at tagapagdilig ng mga aral, na ikaw naman ang siyang magbibigay ng pananampalataya o magpapatubo ng pananampalataya sa mga nakikinig. Umaasa kami, Panginoon,
minsan pa kami nakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo sa pamamagitan ng ginawa namin pag-aaral, sapagkat ang lahat ng ito hiling namin sa ngalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, at nawa sa ating pong araw ng pasasalamat, darating pong Sabado at sa Linggo 25 at saka 26 po, dahil ng ating napag-aralan, tayo po ay magbalik sa ganitong sa ganitong sandali na tayo nagkakatipon, na tayo nagpapasalamat, tumatalo ng utang na loob sa Diyos. Dala natin ang ating handog na utos ng Ama, sapagkat yun ay sa kanyang kaluwalhatian. Maasa kami na yan po'y maliwanag sa ating lahat hanggang diyan po at tayo natatapos.